Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daniel. Taong 1971. Balete, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Daniel sa isang masukal na baryo sa Balete. Pahirapan ang pagtungo sa lugar na yon, gawa ng hindi pa gaanong maayos ang daan. Kinakailangan mo ding dumaan sa mga kabundukan para lamang maabot ang kanilang tinitirhan. Kahit malayo sa sibilisasyon ang baryo nila Dario, nagagawa naman nilang maging masaya sa kanilang pamumuhay. Ayos lang din sa kanila kahit walang kuryente sa lugar na siyang magbibigay sa kanila ng liwanag sa pagsapit ng gabi. Ayon kay Daniel, na sa loob ng ilang mahabang taon, wala namang problema sa kanilang baryo. Nagbago lamang yon magmula noong nagkaroon sila ng panauhin sa kanilang lugar na tinitirhan. Isang hapon, habang nagtatabas ng mga kugon sila Daniel, bigla na lamang silang natigilan nang makasilay sila ng 7 kalabaw na punong-puno ng mga taong nakasakay. Lahat ng mga ito ay merong daladalang mga gamit na parabang pinalayas ito sa kanilang lugar. Habang pinagmamasdan ito nila Daniel, naging palaisipan naman para sa kanila kung saan ito pupunta. Sila na kasi ang pinakadulong baryo sa lugar at tanging kabundukan na lamang ang naroon sa unang bahagi ng kanilang baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nasipat nila na ang isang kalabaw ay binabagtas ang daan patungo sa kanilang baryo. Meron itong sakay na 3 tao at napakarami nitong dalang gamit. Nang mapagtanto nila Daniel na malapit na ito sa kanila, dali-dali naman nila itong nilapitan upang kausapin. "Magandang hapon ho, Ginoo. Maaari bang malaman kung saan ang tungo ninyo?" Wika ni Daniel. Nang marinig ito ng lalaki, pinili nitong wag na munang magsalita sa kadahilanang masyado pa siyang malayo sa kinaroroonan nila Daniel. Nang tuluyan na itong makalapit, sumagot naman ito ng, "Taga-baryo ba kayo? Pwede bang magpasama?" Sige ho. Pwede naman ho." Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang tinungo ang daan patungo ng baryo. Pasan-pasan pa nila noon ang kanilang mga kugon na natabas na siyang gagawin nilang bubong kinaumagahan. Sa pagdating nila sa kanilang baryo, bumungad ang kanilang mga kababaryong nagmamasid sa pagdating ng mga panauhin. Alam ni Daniel na hindi masaya ang mga ito, subalit wala siyang magagawa dahil sa humihingi ng tulong ang dayo. Paglapit ng namamahala sa kanilang baryo, ay agad naman itong tinanong ang pakay ng mga panauhin. Doon nila nalaman na isang pamilya pala ang mga ito na nanggaling pa sa malayong lugar ng Antique. Matapos nilang malaman ang lahat ng kanilang kinakailangan, wala naman silang nagawa kung hindi ang patirahin ang pamilyang yon sa kanilang baryo. Sa pagsapit ng umaga kinabukasan, napagpasyahan nilang magbayanihan upang ipagtayo ang mga ito ng sarili nilang barong-barong. Itinayo ang bahay nito malapit sa pinagtitirhan nila Daniel na siyang labis naman niyang ikinatuwa. Sa paglipas ng buwan, naging maayos ang kanilang pagsasama ng bago nilang kapitbahay. Naging mabuting komunidad ang pamilyang yon at palagi silang tumutulong sa kahit anong ipinapagawa ng mga taong namamahala roon. Subalit habang tumatagal,
Dahan-dahan nang nagbabago ang pag-uugali ng mga ito. Paminsan-minsan, pabigla-bigla na lang itong nagiging agresibo kahit wala ka namang ginagawang mali sa kanila. Masakit mang isipin, subalit yun lang talaga ang nagiging sakit sa ulo nila Daniel at ng kanyang mga kababaryo. Dahil sa sila ang kalapit bahay nito, matinding pag-iingat ang palagi nilang ginagawa upang makaiwas sa gulo. Ni hindi na nila nagagawang pansinin ang pamilya nito sa kadahilan ng ayaw nilang mapalapit doon. Ayon kay Daniel, na kung titingnan ang bahay ng kanilang kapitbahay, wala naman dito gaanong kakaiba. Maliban lamang sa mga maliliit nitong bangang nasa bakuran nila na hindi nila mawari kung saan ito nanggaling. Inalis din ng mga ito ang bintana ng kanilang tahanan at hindi nila pinapakain ang kanilang alagang kalabaw. Dagdag pa niya na kapag sumasapit ang gabi, minsan ay nakakaramdam na siya ng kakaiba at bigat sa buong paligid. Pakiramdam niya, merong nagmamasid sa kanila na hindi niya nakikita. Magmula noong nagbago ang pag-uugali ng pamilyang yon, doon na nag-umpisa ang kakaibang pakiramdam ni Daniel sa kanilang kapitbahay. Ang isa pang ikinakabahala niya noon ay wala silang gaanong alam sa pagkatao ng mga ito. Kilala lamang nila ito sa pangalan at pinanggalingan, subalit wala silang kaalam-alam sa totoong pagkatao nito. Marami na ding naging petisyon na paalisin ang pamilyang yon, ngunit hindi nila ito magawa-gawa dahil sa palagi yung tinututulan ng namumuno sa kanila. Isang araw, nagkataon namang pumunta sa bundok ang iilan sa mga kapatid ni Daniel. Kumuha ang mga ito ng mga maibibenta nila sa baryo, kagaya ng mga baboy ramo at iba pang mga hayop na maaari nilang pagkakitaan. Ang tanging naiwan lamang doon ay si Daniel at ang kanyang amang hindi na gaanong makagalaw dahil sa ito'y baldado. Habang siya ay nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay, napansin ni Daniel ang nag-iisang anak na babae ng kanilang kapitbahay. Nakaupo yun sa gilid ng kanilang bakuran at patuloy siya nitong tinititigan. Dahil sa binata si Daniel, hindi niya mapigilang matuwa sa ginagawa ng kanyang kapitbahay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ang ama nito nang hindi niya inaasahan. Sa sobrang pagkataranta noon ni Daniel, ay pinilit niyang magpatay mali siya sa mga nangyayari. Maya-maya pa, biglang lumapit sa kanya ang lalaki habang nagwiwika ng, "Kumusta ang ama mo, Daniel? Magaling na ba?" Nang marinig ni Daniel ang sinabi ng lalaki, ngumiti lang naman ito at sumagot ng, "Hindi na ho yun gagaling, Manong Bog. Wala na hong pag-asa si Itay." "Gagaling pa yon. Magtiwala ka. Kaya kitang tulungan kung nanaisin mo." Sagot naman ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagngisi nito kay Daniel na parabang ito ay nababaliw. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin dahil sa abala din siya sa kanyang gawain. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nagsalita ang lalaki sa kanya. "Maaari ko bang tingnan ang ama mo? Huwag kang mag-alala, Daniel. Albularyo ako." Dagdag pa nito. Kasabay ng pag-uwika ng lalaki, ay siya namang paglakad nito papasok sa bakuran nila Daniel. Wala naman siyang nagawa noon sa kadahilanang naunahan siya ng takot sa kanyang isipan. Animoy naging sunod-sunuran siya noon sa sinabi ng lalaki,
kahit ito'y labag sa kanyang kalooban. Pagpasok nila sa kanilang bahay, agad din namang nilapitan ng lalaking yon ang kanyang ama habang kinakausap. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na itong hilutin ang iba't ibang parte ng katawan ng kanyang ama habang merong inuusal. Nagmamasid lang naman noon si Daniel sa ginagawa nito upang masigurong wala itong gagawing kakaiba sa kanyang ama. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawang paghilot, bigla naman itong dinukot ang isang napakaliit na garapon sa kanyang bulsa. Pagbukas ng lalaki sa garapon, agad din namang nalanghap ni Daniel ang napakabahong amoy na nanggagaling dito. Sa sobrang baho nito, wala na siyang nagawa kung hindi ang lumabas ng kanilang tahanan upang lumanghap ng sariwang hangin. Pagbalik niya sa loob, bumungad sa kanya ang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang ama. "Daniel, babalik ako bukas para ipagpatuloy ang gamutang ito. Diyan na muna kayo ha. Mauna na ako." Wika ng lalaki. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong lumabas ng kanilang tahanan. Dali-dali namang nilapitan ni Daniel ang kanyang ama upang ito ay kausapin. "Tay, ayos ka lang ba? Anong ginawa nun sa'yo?" "Wala naman anak. Pinainom niya lang ako ng langis na garapong kanyang tinatago. Napakasarap ng langis na yun, anak. Hinahanap-hanap nga ng katawan ko eh." Sagot naman ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating naman ang iilan sa mga kapatid ni Daniel na merong daladalang pira-piraso na baboy ramo. Dahil sa pagdating ng mga ito, kung kaya't naudlot ang kanilang ginagawang pag-uusap. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nag-umpisa na ngang makaramdam ng kakaiba si Daniel sa loob ng kanilang bahay. Sinabi naman niya ang nangyari sa kanyang mga kapatid, subalit hindi nag-alala ang mga ito para sa kaligtasan ng kanilang ama. Habang lumalalim noon ang gabi, naririnig ni Daniel ang mahihinang pag-ungol ng kanyang ama. Aray! Aray! Paulit-ulit itong naririnig ni Daniel, subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya ang mga bagay na yon. Ayon kasi sa kanya, normal na ang ganoong gawain ng kanilang ama kapag ito ay natutulog. Subalit ang kakaiba lamang doon ay ang magdamagan nitong paglikha ng ganoong tunog. Kinaumagahan, muli na namang umalis ang iilan sa mga kapatid ni Daniel upang magtrabaho. Pagkaalis ng mga ito, agad din namang tumungo sa kanila ang kanilang kapitbahay upang ipagpatuloy ang kanyang naudlot na panggagamot. Muli na naman itong pinainom ng langis na nasa garapo ng kanyang ama upang ito ay tuluyan ng gumaling. Subalit habang tumatagal ang pag-inom ng kanyang ama sa langis na yon, ay parabang hinahanap-hanap na ito ng kanyang katawan. Ilang araw pa ang lumipas sa kanilang gamutan, tuluyan na ngang nakabawi ang katawan ng ama ni Daniel. Nagagawa na nitong makatayo at makapaglakad na parabang hindi ito dumaan sa pagiging baldado. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Daniel sa kanilang kapitbahay dahil sa pagpupursige nitong tulungan ng kanyang ama ng walang kapalit. Subalit, makaraan lamang ang ilang linggo, doon na nararamdaman nila Daniel ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang ama. May mga pag-uugali itong doon pa lamang nila nalaman,
kagaya ng pagkain nito ng karning hilaw ng hayop. Palagi din itong tuliro at hindi mapakali kapag naroon lamang ito sa kanilang pamamahay. Hinahanap-hanap na din ito ang kanilang kapitbahay upang makainom ng langis nitong tangan-tangan. Isang araw, hindi na nakapagpigil itong si Daniel. Buong tapang na niyang sinugod ang kanilang kapitbahay upang kumprontahin ito ukol sa mga kakaibang nangyayari sa kanilang tatay. Pagpasok niya sa tahanan nito, bumungad sa kanya ang kanyang amang nakikipag-inuman sa lalaki. "Manoy Bog, bakit naman ho ganito? Napagaling niyo nga ang ama ko, pero nalulung naman to sa bisyo. Parang hindi ko na nga yang kilala eh." Galit na wika ni Daniel. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong tumayo upang siya ay lapitan. "Alam mo Daniel, may mga konting pagbabagong ama mo magmula noong siya ay napagaling ko. Di ba ang sabi ko sa iyo pagagalingin ko siya? Ngunit hindi ko sinabi na ganun pa rin ang pag-uugali niya. Masanay ka na, dahil ito na ang bagong katayuan ng iyong ama." Sagot naman ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagngisi nito sa kanya na para bang nang iinsulto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang dumating ang kanyang mga kapatid na naghahanap sa kanilang dalawa. Nang makita nito ang kanilang ama na patuloy sa pakikipag-inuman, ay agad naman nila itong inawat at kinaladkad patungo sa kanilang tahanan. Wala nang nagawa si Manoy Bog kung hindi ang hayaan na lamang ang mga ito sa kanilang ginagawa. Pagdating nila Daniel sa kanilang bahay, pinagsabihan nila ang kanilang ama na huwag nang makipagkita sa lalaking yon kahit anuman ang mangyari. Tumangulang naman ito, subalit alam ni Daniel na wala itong balak sundin ng kanilang mga payo. Isang araw, nagpaalam ang kanyang ama na meron siyang tutunguhing importanteng tao. Ayaw nitong isama si Daniel, gawa ng nagmamadali na ito. Dahil sa pangungulit nito sa kanya, wala naman siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon. "Dan, huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo ha. Sabihin mo, babalik ako mamayang hapon." Wika nito. Kasabay ng pagwika ng kanyang ama, ay ang mabilisan naman itong pag-alis. Nang maramdaman ni Daniel na nakakalayo na noon ang kanyang ama, dali-dali naman niya itong sinundan. Alam niyang meron itong pupuntahang kakaiba sa kadahilan ng kasakasama nito si Manoy Bog. Habang naglalakad noon si Daniel, bigla niyang nasipat ang kalabaw ni Manoy Bog na sakay-sakay ang kanyang ama. Kahit butot balat na ang kalabaw na yon, nagagawa pa rin sila nitong maisakay na para bang hindi nito iniinda ang kanilang bigat. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang dulo ng kanilang baryo na kung saan merong nasipat si Daniel na nagkukumpulang mga kubo. Marami ding naninirahan sa lugar na yon na siyang labis niyang ikinagulat. Sa loob kasi ng ilang buwan, walang nakakaalam sa lugar na yon o kahit nakasilay man lang. Paglapit doon ni Daniel, napansin niyang nagkaroon ng isang argumento si Manoy Bog at ang isa sa mga taong nakatira doon. Rinig na rinig ni Daniel ang pag-uusap ng mga ito dahil sa hindi naman siya gaanong kalayuan. "Bog, ito na ba yung yanggaw na sinasabi mo? Wala na bang iba maliban sa lumpong yan?" Wika ng isang matanda. "Pasensya na ho kayo, Supremo.
Ito lamang ho nakita ko sa baryong yon na nararapat na magmana sa yanggaw ko. Sagot naman ni Manoy Bog. Nang marinig ito ng matandang lalaki, agad naman niyang nilapitan ang ama ni Daniel at walang pagdadalawang isip na pinatuwad ito. Matapos niya itong gawin, bigla na lamang nitong isinuot ang kanyang mga kamay sa singit ng ama ni Daniel. Kasabay ng pagpasok ng kamay na yon ay ang mabilisan namang paghila ng matanda sa isang nilalang na napapaloob sa kanyang ama. Pagsipat niya sa nilalang na yon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang kakaibang ibon na walang balahibo. Kulay itim ang balat nito at halos kasing laki na yon ng matandang pato. Matapos itong makuha ng matanda, agad din namang bumagsak sa lupa ang kanyang ama na animoy bumalik ang karamdaman nito. Bog, nalalapit na ang pag-aani ng ating angkan sa baryong kinaroroonan mo. Ihanda mo na ang lalaking ito at alisin mo ng tuluyan ang kanyang memorya. Humayo na kayo at paghandaan ang mga susunod na araw. Wika ng isang lalaki. Nang marinig ito ni Daniel, agad naman siyang kumaripas ng takbo dahil sa takot. Kinagabihan, bumalik naman itong ama niya kasama ang kanilang kapitbahay. Medyo tuliro ito at halatang pagod na. Di rin naman ito nakausap nila Daniel, gawa ng pagpasok nito sa kanyang silid ay tuluyan na itong nakapasok. Habang nakahiga noon si Daniel sa kanyang silid, panay naman ang ginagawa niyang pagbalik tanaw sa mga katagang kanyang narinig. Nang hindi na niya makayanan ang mga umiikot na katanungan sa kanyang isipan, ninais na niyang puntahan si Manong Bog upang ito ay kausapin. Pagdating niya sa bahay nito, bumungad sa kanya ang pamilya ni Manong Bog na nakatuwad sa loob ng kanilang bahay habang kumakain ng patay na hayop. Nais man niyang tumakbo noon, ay pinilit niyang maging matapang alang-alang sa kanyang ama. Maya-maya pa, biglang lumabas si Manoy Bog na punong-puno ng dugo sa kanyang bibig. Daniel, ba't ka na ba rito? Tanong nito. Narinig ko ang lahat ng pag-uusap ng mga kalahi mo, Manoy Bog. Alam kong aswang ka at alam kong binabalak nyo dito. Alam ko ding yanggaw na ang ama ko dahil sa kagagawan mo. Manginig-nginig na sagot dito ni Daniel. Nang marinig ito ni Manoy Bog, ngumisi lang naman ito habang patuloy na pinagmamasdan si Daniel. Wala kang magagawa, Daniel. Nasa ilalim ako ng utos ng aming Supremo. Alipin lamang ako at wala akong karapatang tumanggi sa lahat ng alok nito. Kung ako sa inyo, lisanin nyo na ang lugar na ito habang maaga pa. Huwag nyo nang hintayin pa ang pagdating ng pangatlong araw kung nais nyo pang mabuhay. Umuwi ka na. Uwi! Wika ni Manoy Bog. Nang marinig ni Daniel ang sinabi ng lalaki, agad din naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Kinaumagahan, nagpupumilit ng lumaya si Daniel, subalit mariin itong tinututulan ng kanyang mga kapatid. Ilang araw pa ang lumipas, doon na nga naganap ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa pagsapit ng gabi ng ikatlong araw, biglang sumalakay ang mga kalahi ni Manoy Bog sa kanilang baryo. Nang maramdaman nila Daniel ang mga komosyon sa labas ng kanilang tahanan,
pinili nilang magmasid sa buong paligid. Pagsilay nila sa labas ng kanilang bakuran, bumungad sa kanila ang mga nilalang nakakaiba sa kanilang mga paningin. Nakatuwad ang mga ito kung maglakad at punong-puno ito ng mga balahibo sa kanilang mga katawan. May mga nagsisili parang ding aswang sa buong paligid na merong dagit-dagit na mga tao. Maya-maya pa, biglang nakita nila Daniel ang paglapit sa kanilang tahanan ng 3 nilalang na merong malaasong pagmumuka. Nang akmang bubuksan na nito ang pinto ng kanilang bahay, bigla naman itong sinunggaba ng kanyang ama ng buong tapang. Ipinagtanggol nito ang kanilang tirahan kahit napalibutan na ito ng mga aswang. Bilang yanggaw ang kanyang ama ni Manoy Bog, hindi naman nakatiis ang kanilang kapitbahay na ito ay tulungan. Dahil sa pagtulong ni Manay Bog sa ama ni Daniel, kung kaya't nagkaroon ng labanan sa harapang parte ng kanilang bakuran. Kahit ramdam ni Daniel ang paghihirap ng kanyang ama, ay pilit niya pa rin itong tinitiis sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumilapon sa kanilang dingding ang kanyang ama. Don, alam kong nakikinig ka. Pakisabi sa iyong mga kapatid na huwag niyong pababayaan ang bawat isa. Magsama-sama kayo at magtulungan. Wika ng kanyang ama habang patuloy na tumutulo ang dugo sa kanyang mga bibig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong hinila ng supremo ng mga aswang at hinati sa 2. Nang mamatay na ang kanyang ama, agad din naman itong isinunod si Manoy Bog at ang buong pamilya nito. Akala ni Dan, yun na ang katapusan ng kanilang mga buhay, subalit bigla silang nagkaroon ng pag-asa nang masilayan nila ang grupo ng 5 tao na nakikipaglaban sa lahi ng mga aswang. May mga dala itong mga tabak at mga latigong gawa sa ugat ng puno. Sa pagsilay ng mga aswang sa nilalang na yon, agad din naman nilang sinugod ang mga ito, subalit hindi nila nagawang kayanin ang karga nitong taglay. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang mga aswang kung hindi ang magsipulasan sa buong paligid. Sa paglayo ng mga ito sa baryo nila Daniel, ay siya namang pagpasok ng mga kalalakihan sa bawat bahay na biniktima ng mga nilalang. Matapos nila itong gawin, agad din namang sumuot sa katawan ng puno ang mga ito, habang hila-hila ang mga bangkay na kanilang nakuha. Kinaumagahan, agad din namang nilisan nila Daniel ang kanilang tahanan upang lumipat ng panibagong lugar. Lahat sila noon ay halos hindi makapaniwala sa mga pangyayari na kanilang nasaksihan noong mismong gabi. Nang marating nila ang isang bayan sa Aklan, doon nila napagpasyahang mag-umpisa ng panibagong buhay. Mahirap man yun para sa kanila, ay pinilit nilang maging matatag alang-alang sa ibinilin ng kanilang ama. Awa naman ng Diyos, nagawa nilang mairaos ang kanilang sarili sa kahirapan sa pamamagitan ng tiyaga at pagsusumikap. Ilang dekada pa ang lumipas, nagkaroon na sila Daniel ng sariling lupa sa lugar na yon at mumunting negosyong kanilang pinapalakad. Kahit matiwasay na noon ang kanilang pamumuhay, hindi pa rin nila nakakalimutan ang mga pangyayari sa baryong kanilang pinanggalingan noong minsang merong tumira doon na isang pamilya na galing Antique.